Kaya naman po minarapat nating makapanayam ngayon ang isa sa mga pinakamahusay na abogado ng bayan pagdating ho sa usaping labor o sa usaping paggawa, sa batas paggawa. Ang tinutukoy po natin mga ka-El Pueblo ay si Attorney Cecilio Duca, ang dating Associate Dean ng University of Makati School of Law, pero ngayon ay siya na ang University Legal Counsel ng UMAC at syempre isang napakahusay na labor law expert at constitutional law professor, si Attorney Cecilio Duca. Attorney Duca, magandang tanghali at welcome back po sa El Pueblo Publico. Maraming salamat at magandang tanghali sa iyo kasamang Ryan at saka sa lahat ng ating mga nanonood at nakikinig. Talagang pag nakikita ko po kayo, Attorney, napakaganda po ng inyong ngiti. Ako ho ay nai-inspire palagi. Attorney, kahapon po, Mayo 1 ay syempre araw ng mga manggagawa at araw ng paggawa. But most of us, sa panahong ito, very challenging itong aspetong ito at marami sa ating mga manggagawa ang gustong ma-refresh. Ano ba ang ibig sabihin ng pagkakaroon natin ng isang codal provision na labor code para sa kapakanan ng mga manggagawa? Ano ho ba ang spirit of the labor code para po sa mga nakikinig sa ating mga manggagawa ng pribado o maging ng pampublikong sektor? Unang-una, kasamang Ryan, itong labor code natin ay para sa proteksyon at karapatan ng mga manggagawa. Kasi sila ang sinasabing ang sandalan ng ating ekonomiya. Dahil kung wala itong mga manggagawa, baka bumagsak ang ating ekonomiya at ang ating mga industriya. Kaya lang sa panahon ngayon, parang napapag-iwanan na itong sweldo ng ating mga manggagawa dahil sa sobrang pagtaas ng mga bilihin. Lahat ay nagmamahalan na. Wala na ho nagmumura ngayon. Lahat nagmamahal. Kaya nga po, Attorney, at saka syempre ngayon, hindi lang ho nagmamahalan, yung iba ho nagmumura na dahil ho sa taas ng presyo ng kung ano-ano. Pero Attorney, syempre, pag sinabi nating social protection legislation at ito yung labor code na tinatawag, ang unang-una dito ay iangat ang dignidad ng manggagawa. In basic legal terms, Attorney, ano yung mga karaniwang binibigay na proteksyon at pagpapahalaga ng labor code sa isang manggagawa sa loob ng isang araw? Kung alam ko, it will take 1 or 2 semesters para pag-aralan ng labor code. Pero sa isang araw, simulan ho siguro natin sa magkano dapat ang sweldo, may overtime ba, may night difference. Yung basic po na tinatanggap dapat ng isang ordinaryong manggagawa. Marami yan. Tulad nga nasabi mo, talagang mahabang pag-discussion ito. Opo, Kaya lang pag unang karapatan niya ay yung 8 oras ng paggawa. Na kapag lumagpas siya doon sa 8 oras na ito, anuman ang sektor na yan, maliban sa gobyerno, kailangan merong overtime pay. Na at least 25% ng kanyang hourly rate kung ordinaryong araw ito. At syempre, kung ito ay holiday, regular holiday hapon, kahit hindi siya pumasok, meron siyang 100% na sweldo dahil regular holiday. Ngayon naman po, pagdating do sa minimum wage, dito tayo nagkakaiba. Kasi meron tayo sa ilalim ng batas na Regional Wage Board na siyang nagtatakda ng minimum wage ng bawat rehiyon sa ating bansa. Sa Pilipinas, meron tayong 18 rehiyon na bawat region ay meron Regional Wage Board. At ang pinakamataas ay yung NCR Wage Board, ang pinakamataas na itinakdang minimum wage sa mga manggagawa. Walang employer, unless exempted by law, ang pwedeng magbigay ng minimum wage na mas mababa sa itinakda ng wage order ng Regional Wage Board. Kaya lang tama yung sinasabi mo kanina, napapakinggan ko, talagang napakababa na ng minimum wage. Ang problema ko lang dito kasamang Ryan at mga nakikinig sa atin, pag tinaas natin yung minimum wage, yung minimum wage earner lang ang makikinabang. Yung mga manggagawa na sumusweldo ng mahigit sa minimum, hindi na sila kasama sa increase. Pero kasama rin naman sila sa napeperwisyo sa pagtaas ng presyo ng bilihin. Kaya sa tingin ko, dapat tingnan din ito ng ating Kongreso na baka naman pagka nagtaas ng minimum wage, yung sumusweldo ng mahigit sa minimum, baka pwede rin isama. Kasi hindi sila nakakasama sa ilalim ng umiiral na batas. Ang isa pa, tama po kayo, Attorney Duca, ang isa pa nga pong sinasabi ng mga ilan nating kababayan, yung mga mabababa ang sweldo, nakakatanggap ng ayuda sa gobyerno.
Pero yung mga nasa mga middle income rate natin, sila pa yung minsan deprive of other services from the government. May nabanggit po kayo kanina, Atty. Duca, habang si Kagawad si Senando Abella nanonood sa atin, tungkol doon sa night differential. Para lang po mas malinaw sa kapakanan ng mga nakikinig sa atin, ano ang difference ng overtime pay at ng night differential? At po, pwede ba na kapag ikaw ay nag-overtime, makakuha ka rin ng night differential? Tama po yan. Ang night shift differential pay po, linawin natin, ay nasa Article 86 ng Labor Code. Ano ho? Ito ho ay ibinibigay sa mga manggagawa na nagtrabaho sa period na 10 p.m., alas 10 ng gabi, hanggang alas 6 ng umaga. Yan po yung karaniwang rule natin dyan. Opo. Yan po ay 10% ng kanyang income na natatanggap sa ordinaryong araw. Halimbawa, kung 800 o kung 600 yung kanyang sweldo, nagtrabaho siya ng 10 p.m. up to 6 a.m. the following day, meron po siyang additional 60 pesos or 10% no 600. Yun naman pong overtime pay, ito naman po ay nasa Article 87 ng Labor Code. Halimbawa po, ordinaryong araw, ang sweldo niya ay 600, so i-divide ho natin yon sa hourly rate niya. Kasi kung hourly rate po ang dinagdagdagan ng 25%. Correct. Yun po ang overtime pay. Additional 25% dun sa kanyang hourly rate. Ngayon po, the payment of night shift differential pay, sabi ng batas at ng desisyon ng Korte Suprema, does not preclude the payment of overtime pay. So Okay, halimbawa opo. po, yung empleyado ay ang trabaho niya lamang ay 2 p.m. hanggang 10 p.m. Yun po ay regular na araw, wala ho siyang overtime pa doon, ordinaryong sweldo niya, palagay nating 800. Ngayon po, nag-overtime siya. Umabot siya ng Opo. 10 to 11. Yung pong 10 to 11 p.m. na yon, overtime niya na ho yun. So yung rate niya po na 100 per hour, dadagdagan natin ng 25% dahil overtime niya na yon, Opo. plus pumasok na po sa period ng night shift differential pay. So kaya kailangan dagdagan pa natin ng 10% yung 125 pesos niya. Opo. Kasi po, pareho niyang dapat ma-enjoy itong mga benepisyong ito. Ang malungkot lang dito, kasamang Ryan, hindi yata lahat ng employer ay pinapatupad ito. Opo, opo. At syempre po, ang isa pa sa malungkot dyan, attorney, hindi na nga alam ng mga ordinaryong manggagawa, ayaw pang ipaalam ng ilang Yun. mga pribadong sektor. Attorney, ito pong pinag-uusapan nating mga benepisyong ito ng mga manggagawa, this does not apply doon sa mga contractual na mga empleyado. Ito ho ay doon lamang sa may mga employee-employee relationship o regular ng mga empleyado. Tama po ba? Tama po ito. Kaya lang po, linawin ho natin, Opo. kung contractual man po ito, pero siya po ay nasa ilalim ng job contracting scheme, Yan, ay opo. may enjoy pa rin niya po ito. Ang maaari pong hindi mag-enjoy is siguro yung mga on-call at yung iba pang mga uri ng empleyado. Pero kahit po project employees, nai-enjoy ho ito, no? Opo, Depende ho opo. dun sa nature ng kanilang tinatrabaho. Oh, kasi ito, pasensya na kayo, attorney, no, wag na lang tayo lang naman no ang nag-uusap eh. Opo. May mga ilang mga fast food chain ang tinatanggap nating reklamo mula sa mga yung mga service crew po, no. Kadalasan matatapos yung duty nila alas 12 ng hating gabi. Siyempre, pagkatapos noon, maglilinis pa nung kainan. Abutin na alas 4 ng umaga, pero ang bayad sa kanila hanggang dun lamang sa naka-duty sila ng alas 12 ng hating gabi. Yung from 1 o'clock in the morning hanggang 4 a.m., yung imbes na OT, nagiging OTTY, attorney. Ay, mali po yun. Dapat po ireklamo nila, idulog nila ito sa Department of Labor Regional Office sa lugar nila kasi maaari pong nalalabag yung kanilang mga karapatan dyan. Opo, Kaya po opo. hindi siguro ito na aaksyonan, baka wala pong nagre-reklamo. Yun na nga Dapat po. po aksyonan Opo. ito at ireklamo. At isa pa ho, attorney, ang isa sa mga reklamo ng mga kababayan natin na pagod na sa mga negatibong balita, pag nagreklamo naman sila, lalo pang napapag-initan. Diyan papasok, attorney, yung isa pang legal concept na sa labor law, yung tinatawag na constructive dismissal. Ay opo, tsaka pinagbabawal po ng Labor Code, Article 118, yung mga retaliatory measures. Yan, Na kapag ka nag-report yung empleyado, babawian mo, tatanggalin mo, paglabag po ito sa Labor Code at
magbumulta po at mapaparusahan ang employer kapag ginawa yan. Opo. At saka ang maganda naman, attorney, ngayon habang si Kuyang James Showa at si Joel Lau ay nanonood sa atin, maliban sa pagbabasa siguro on our own, kasi marami namang resources online, pwede kayo manood sa mga YouTube lecture ni Attorney Duca para kayo matuto. Ay, maraming salamat po. Yan o, sa likuran natin yung YouTube channel. Opo. Attorney, maraming salamat po. Minsan magkita po tayo, magkakwentuhan man lang. Ay, opo, maraming salamat at I'm looking forward to that, kasamang Ryan. Opo, at sana po sa mga banda-banda ron, maliban sa pag-uusap sa labor code, syempre ngayon, panahon din ng impeachment process Alam ko marami rin ho kayong ibabahagi pagdating sa constitution law, attorney. Maraming salamat, kasamang Ryan, at sana matuto yung ating mga kababayan at sa darating na halalan, huwag niyo akong iboto niyo yung tama. Ay nako, salamat po at maraming salamat. Kahit papano, may good news mula kay Attorney Duca sa gitna ng mga pangit na balita. Attorney, mabuhay po kayo at lahat po ng mga kaibigan natin sa University of Makati. Maraming salamat po at magandang hapon. Please don't forget to like, share, and subscribe to CD Duca Law, where law is made simple and life is made easier. See you next time!